So, welcome back everyone to our 3D modeling application dito pa din sa Autodesk AutoCAD 2025. So, the first one is um, basics, which is yung L, which is line. Aha, delete muna natin. L for line, enter. F8, yung sinabi ko kanina. F8 for ortho on, click, enter. The other one is polyline. POL, yan, or PL, P-line, which is continuous line. F8 for ortho off. F8, yan. Yan, continuous line. Then the next one is rectangle, which is REC. Click, expand nyo na lang yan guys. It depends on you. Pwede kayo mag-create dyan ng box. But REC is for rectangle, so rectangle. Click lang siya guys. Then C for circle. C, enter. Click, drag nyo lang yung mouse. Pababa, pa-right, or pa-up. Ito, pababa. Downward. Click. Then ellipse, which is EL. Click. May bibigay sa inyong measurement yung professors nyo or instructors. So, we're going to click ellipse. Click, then para siyang oblong guys eh. Pag click nyo, click, then expand nyo ulit yan. Pag tapos na sa tingin nyo, example, lagay natin 90. 90 binigay sa inyo. Enter lang. So, this is ellipse. Then, kung gusto nyo mang i-move yung object nyo, like parang parang may mga spacing. Just click the object. Click M for move. Yung tab dito kanina, meron din naman dyang move na up. Ay, na up na command. Click the object. Click move. Click. Yan. Or type M. Click. Okay. Hatch. So, paano ba siya lagyan ng hatch? So, just click H. Ayun, hatch. Click nyo yung loob ng ano. Click nyo lang yung loob ng object. Itong hatch is for texture. So, di ba, after natin maklik ng hatch, may lumabas dito. Dito sa tab. So, again, escape ko lang. Click H for hatch. Tingnan nyo guys, observe nyo itong tab na to pag enter ko. Yan, may lumabas na texture. Example, click natin to. Lagay natin sa mismong loob. So, mag-white siya. Bakit? Kasi hindi pa siya hindi pa siya na-adjust sa units. So, possible solid lang siya. So, try natin tong solid. Click, click, click. That's hatch. Ayan yung hatch. Then, zoom. Z, enter. Ayan, click nyo lang ulit. Diba? So, enter, click. Tapos, pwede nyo rin itong gamitin itong round something nasa between left and the right ng mouse. Pan. Yan. But, pwede rin kayo mag-manually sa pan. Just click P. Enter. Lalabas na yan. Then, left click lang. Tanananan. In that case, mamumove na natin yung graph. Okay? Enter. So, the next one is copy. Pag alam nyo na ganyan siya, guys, click nyo lang yung escape. So, we're going to use copy. Bakit nga ba siya, kapag ito lang yung i-click ko, is nasasama yung dalawang object? Kasi dahil siya sa hatch. So, itong polyline na ginawa natin na object, just click. Then, press M for move. Enter. Ayan lang. Again, click the object, press M, enter. Click nyo yung polyline na ginawa natin. Then, click nyo dito. That is move.
Again, sa trim, magdagdag lang tayo ng L for line. Enter. Medyo tabing click F8. And, oh, sorry. Okay, naka F8 na siya. Click. Enter. For trim, we're going to use TR. Enter. Then, click nyo to. Or click nyo to. Then, enter. Yung trim, pagbabawas siya kasi ng mga sobrang part ng line. Effective to sa floor plan. So, sa polygon naman, POL, enter. Sa sides, number of sides, example, excuse me, gumawa kayo ng 5, ng pentagons is equivalent to 5 sides, 5, enter. Ang lalabas dyan is, inscribe circle tayo guys. Ang lalabas dyan is pentagon. Example, click poll. Gamit tayo ng polygon. So, example, ang gagamitin natin is 8, which is octagon. Click in subscribe, octagon. Wag niyong kakalimutan yung countings ng 6, 7, 8, 9, 10. Or, ano pala siya, 5, 6, 7 to 10. Marami kasi siya guys, like pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, dodecagon, something like that. Basta may mga gon siya, like 6 hexagon, 7 heptagon, 8 octagon, 9 nonagon. So, ganun lang siya sa polygon. Kung kabisado niyo yung sa mathematics na mga polygon sides, madali niyo rin siya mag-gets. Pwede niyo rin siyang i-apply sa AutoCAD. Sa calculator, well, sa atin, we can use our personal calculator or our personal phones. Ganyan. Then, rotate, RO. Gamitin natin tong si octagon. Click the object. Type RO. Enter. Click the object. Iikot na siya, guys. Click the object. Yan. Ang bagal niya umikot, no? Kasi naka-ortho on tayo. Ortho off natin. Pindutin natin yung F8. Ayan siya. Umiikot na siya slowly. Then, click. Yan. Na-rotate na natin siya. The next one is E. E stands for erase. So, E, enter. Para siya nagtitrim eh. Pero ito kasi, si erase kasi is parang isang kabuuhan na siya. Example, itong polyline. Click ko na lang to. Enter. Mawawala na siya. But, in AutoCAD, effective din dito yung Control Z. Ayan. Mababalik yung object na na-delete nyo. Example, magawa kayo ng floor plan. Gumagawa ka ng floor plan. E, enter. Accidentally nyo siyang na-delete, just click Ctrl Z. Ctrl Z. Nababalik natin siya. Then, array. The array 1 is, example, ito, si octagon ulit. Move lang natin. Si array kasi is parang medyo malaki-laki ma-expand na ito. Click AR. Enter. Polar. Kasi polar array yung gagawin natin. Click nyo lang dyan. Again, ulitin natin na isa pa. Ctrl Z. Click the object. AR. Enter. Polar. Which is for polar array. Click natin side. It depends sa inyo guys kung saan side. Pwede rin sa gitna. Ganyan. Oh. Ctrl Z ulit natin. Para ma-execute siya ng maayos. Click. Array. Nag-ano siya, nag-stretch. Click. Array AR. Polar. Again, ulitin ko, yung items na nandito, yun yung sides na pwede nyo ma-execute. So, click natin, gawin natin 8. Ayan siya. Para nakagawa tayo ng isang geometric design using array. And just few clicks, nakagawa tayo ng design na hindi na tayo masyadong mahihirapan. So, yun nga, sa ortho. Ito kasi yun guys, ito siya. F8 kasi magpapantay.
F9, F8 ulit is hindi na siya straight. So, sa scale, gamitin natin si Pentagon. Click the object, type SC for scale, enter, sample. Ito yung point. Click nyo lang yan, stretch nyo lang siya. Or pwede ring, let's say, gawin natin siyang 5. Ang laki, diba? Nag-enlarge. Click. M for move. Click the object and move. So on and so forth. Si chamfer and fillet effective siya. But the fillet stands for F. Yun yung shortcuts niya. Chamfer stands for SH, or mas madali siya kapag ginawa nyo SHA. Chamfer. Sa arc naman, pwede naman kayong gumamit ng A. Arc. Click. Ay, enter. Click. Click. Ayan, si arc. Ikot-ikotin nyo yung mouse nyo. Ayan. Effective, diba? Okay. Click. Enter. Enter. Click. Sa sa DIM naman, DIM stands for dimension. So dim, enter. Click point to point. If you guys seeking for measurements, point to point, then click nyo lang yan. Ayan, makikita nyo na yung sukat. Ibig sabihin, yung given size na ito is 53.6286. Then, join. Ito yung tinatakal ko kanina. Ito yung sinasabi ko kanina. Once we explode the object, pwede natin siyang maibalik. Example, ayan. Isang object kasi siya, guys, eh. Isa siyang object. Ayun, isang buo. Pag kinlik, escape ko lang. Click natin siya. EXP or EX. EXP nga stands for explode. Enter. Kakahiwalay na yan, guys. But, with the help of join, click natin yung whole object. Type J. Enter. Isang buo na uli siya. Nagigets? Okay. Sa calculator, Control B. So, hindi siya nag-work dito. But, again, you may use your own calculator or personal calculator or your phone device. So, sa copy naman kasi, medyo madali na lang si copy. Click the pentagon, type CO, enter. Yan. Or pwede din natin gamitin si copy as type, then Control C, then Control V. Ayan. So those are the basic steps of shortcut keys or shortcuts in AutoCAD. Again, we are using AutoCAD, Autodesk AutoCAD 2025 application. Then in this particular case, we are easily applied those commands to create some objects, floor plans. In floor plans, the basic one was line, then rectangle, something like that. So that's it. I'll see you guys on next discussion.